one-on-one ng Chika Minute ang American Idol runner-up na si David Archuleta. Nagkwento siya kung bakit gusto niyang balik-balikan ang Pilipinas at kung gaano siya kabilib sa Pinoy talents. Ang chikatid ni Kata Tibayan. Paglapag pa lang ng American Idol Season 7 first runner-up na si David Archuleta, sa bansa kahapon sinalubong na siya ng kanyang avid fans sa airport. Mainit din ang pagbati kay David sa Fans Day celebration niya sa isang mall sa Mandaluyong noong hapon ding iyon. Todo ang hiyawan at tilian. Napakanta tuloy si David. Thank you. Sa one-on-one interview ng GMA News kay David, ikinawento ng binata kung bakit ikinagagalak niyang balik-balikan ang kanyang Pinoy fans. It's great here. I love coming to the Philippines. I love the Philippines and just the people here. They're just so welcoming and warm here and just very friendly. That's the most motivating thing is just seeing the support of the fans and their dedication. Hanga rin si David sa galing ng Pinay singing sensation at ang kaibigan na si Charis. Nakaduet na raw ni David si Charis sa Christmas launching ng kanyang album sa Amerika. She's great. She's very down to earth. I would love to work with her again because she's just a great person and an amazingly talented musician and singer. Ipinagmamalaki naman ni David na ang kapuso star na si Julian San Jose ang personal choice niya para maging front act sa kanyang concert. Nagalingan daw kasi si David nang mapanood niya ang video ng performances ni Julian. We wanted her specifically to come and just because I was just really liked hearing her sing and hope that everyone else will enjoy hearing her sing too. Kaya pati si Julian, puspusan ang preparasyon para sa kanyang performance at susurpresahin din si David sa pamamagitan ng pag-rap. Yeah, super bass tsaka written in the stars. This one is for the boys with the boom system, top down AC with the coolest system. Ngayong gabi ang concert ni David sa Araneta Coliseum. Kaya naman may mensahe siya sa kanyang Pinoy fans. To all the Filipino fans, thank you so much. Mahal ko kayo. Katatibayan, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga buena mano kong chika for the week. Tutong uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, kahit sino ay pwedeng mabiktima ng tinatawag na cyberbullying. Yun po yung pambubuli sa internet. Kaya para iwasan ito, inilunsad po ng GMA News and Public Affairs ang kampanyang Think Before You Click. Narito pong pagtutok ni Dano Tingkungko. Hindi makakalimutan ng Facebook user na tatawagin nating Nicole ang nangyari sa kanyang cyberbullying sa Facebook. Nagsimula ang lahat sa isang Facebook status niya tungkol sa pag-ibig na ginawa ng di magandang comment ng kanyang frenemy. Meron akong isang status na pinost. Tapos, Original account pa to, no? Tapos, nag-comment siya, medyo nagkapikunan nagkapikunan kami. Para hindi na lumaki, blinak ko na lang siya. At hindi doon natapos ang kwento. Ginawan pa raw siya nito ng fake account na binudbura ng kung ano-anong paninira. Sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga Pilipinong nahuhumaling sa Facebook at Twitter, patuloy din daw tumataas sa mga insidente ng cyberbullying. Nandun yung instinct ng tao, curiosity, nandyan, di ba? Ang hilig-hilig ng taong sa mga chismis. Pabilisan yan eh. Ang information technology ngayon, anong pinakamabilis? Internet. Pinakamabilis, pinakaunang picture na lalabas. Siyempre hindi lang sa artista. Hindi, of course. Maski sa mga tao, mga ordinary people, nandyan na yan. Galit ka sa isang tao. Post mo lang yan sa internet. Alam na ng lahat ng tao. Ang psychologist na si Dr. Lilian Anggi, ilang beses na raw nagkaroon ng pasyenteng naging biktima ng cyberbullying. Kumpara sa paninirang puri sa tunay na buhay, mas masakit at pangmatagalan ang epekto ng cyberbullying. Mas masakit. Kasi by the time na mababawi mo yung chismis, wala na. Alam na ng buong mundo. Alam na ng buong bayan. By the time nasasabihin mo pa lang na mali itong chismis, the harm has been done. Kaya bilang bahagi ng serbisyong totoo ng GMA News and Public Affairs, isang napapanahong campaign, ang Think Before You Click. Layo nitong ipaalala sa publiko ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng social networking sites tulad ng Facebook at Twitter. Sometimes, we forget that what we post online stays there forever.
Hindi yan parang, ay, I can delete it, tapos mawawala na. Hindi ganon ang internet, di ba? What you post there stays forever. So, gusto lang natin na maturuan ng mga kapuso natin, ng ating mga kababayan, na dapat we should really think before they click on that enter button. Ang Think Before You Click campaign ng Kapuso Network ang kauna-unahang social media awareness campaign na isang media organization sa bansa. Lalo tayo dapat mag-ingat. Kasi mahirap bawiin eh. Mahirap bawiin yung mga maling impormasyon kahit hindi natin sinasadya. Kaya tayo, lalo na mga journalists, no? Dahil wala nang boundary between our public and private identities. But the journalism profession in general has to lead by example, no? Dahil isa tayong pinaniwalaang institusyon sa lipunan eh. Ilan sa mga magbibigay sa atin ng tips ang Kapuso Stars tulad ni Iza Calzado, Maxine Magalona at Moy Moy Palaboy. It's become the latest text messaging in some way. But then that's when I try to censor myself kasi syempre there are things na ayoko naman malaman ng lahat. Ilang beses na ako napagsalitaan ng masama, napadala ng mga negative comments, na bastos sa mga social networking sites. Ang gusto ko lang ipaalala ay sana matuto pa rin tayong rumispeto ng kapwa. Ang tinaguri ang walking man of Manila na si Carlos Celdran, isa rin sa mga mukha ng Think Before You Click campaign. Outspoken man siya sa kanyang Facebook at Twitter accounts, meron daw itong hangganan. I curate what I tweet and has to go by a personal code of ethics that everything that you put out there has to have some sort of validity and integrity. Isa sa mga pinakamahalagang mensahe ng kampanya ay ang pagtrato sa internet bilang isang public space. Okay lang yung debate. Pero yung gagamitin mo yung social media para siraan yung mga hindi mo gusto na tao, isang uri na yan ng pang-aabuso eh. Isang uri na yan ng irresponsible use of social media. Pero dahil wala naman pulis ang social media, ang magagawa lang natin ay mag-appeal, mangampanya, at maging mabuting halimbawa. Mapapanood ang Think Before You Click campaign sa lahat ng platform ng GMA Network, kabilang ang GMA7, GMA News TV Channel 11, GMA Pinoy TV at GMA Live TV. Makikita na rin ito sa Twitter, Facebook at YouTube accounts ng GMA News at sa website ng GMA News Online. Think Before You Click. Danating kong Nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Connie Season at Pia Guanyo, mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Michael Riquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.